Konsul, sa mga naunang balita, ang sinasabi din po dito, 84 na Pilipino ang kumpirmadong ligtas, pero meron pang 7 na for verification. Meron na po ba tayong update po dito? Okay, salamat po ulit sa tanong. Kasi ito pong just to give you some context, no. So yung nagsimula po yung sunog, so syempre immediately gusto nating una malaman ilan ba ang ating kababayan doon at safe ba sila, no. So nagkumuha po tayo ng record from the Department of Migrant Workers under their office here in Hong Kong, yung MWO, ano po. At meron tayong nakuhang 83 na listed ho as doon sa address na yon. And then nung pinuntahan namin, yung first day nila nung sumiklab yung sunog ng I think Wednesday, tapos morning ng Thursday ay pumunta na kami ron. May mga nakilala kami doon na wala sa list, no. So meaning may mga OFWs tayo na nag-transfer doon sa lugar na yon from another address, ano. So kaya in-update ho natin yung list, naging 93 po sila. And then yung na-trim down ho natin yung list at may nakita nga tayong kababayan na nakauwi na, may mga kababayan lumipat na ng address, ng iba finish contract na, ano. So hindi po lahat yung 93 na yon ay nandoon sa location na yon, ano. So kaya nakakatuwa rin na marami ho tayong kababayan na nakaligtas. Iba nga po, sabi nila ay sila na yung kusang loob, no? Initiative nila na lumikas kasi nga may malfunction doon sa fire alarm. Yung iba naman ho ay pauwi ng bahay, pauwi ng apartment building galing sa eskwelahan, nagsundo ng mga bata. Kaya hindi na ron ho sila pumasok sa nasusunog na building. Oo. So sa madaling salita, all accounted na po lahat ng mga Pinay na registered na nakatira dito sa mga building na damay sa sunog sa Hong Kong. Except for 2. May dalawa na lang po kaming ito hinahanap. Isa rin po kasing problema sa list natin, no? Or sa data natin, yung mga nilagay nilang numero noon nung sila ay narehistro, maaari hindi na po nila ginagamit ngayon. Yun po isang bagay na nahihirapan tayo, no? Tapos pinapapunta na po namin on the ground mga tao sa Pilipinas para makontak din yung mismong NOK nila. Pero I suppose yung dalawa po na yon ay hindi naman sana sila kasama doon sa mga naapektuhan dahil nga by this time, ano, after a few days wala naman hong report na sila ay missing, sila ay injured or anything. Ito pong dalawang Pinoy o Pinay na nawawala pa rin po at hindi pa po natin nahahanap. Nakipag-ugnayan na rin po kayo sa pamilya nila dito sa Pilipinas? Yes po, yun po yung inasikaso ngayon ng ating kasama sa OWA. Sila po kasi yung may record sa NOK sa Pilipinas, ano. Again, yung kung ang isang tao ay hindi naman po reported missing, so technically hindi pa rin natin siya consider na missing, pero for verification. Kaya bine-verify po natin. Para lang po din malinis po. Pero doon po sa ugnayan sa kanilang pamilya, ano pong sabi? Sila daw po ba ay nasa Hong Kong? Ano pong tugon ng pamilya nila? This morning ho, makuha na po natin yung information na yan. Ano po? So silang dalawa, yung lahat ho ng mga tinrabaho ng ating OWA on the ground at dito rin sa Hong Kong, nagtatawag sa mga employers and everything. So out of yung so many kababayan natin, sila na lang po yung hindi pa nagre-responde. So kaya yun po ang inaasikaso na yan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!